kwarto sa ikalawang palapag. May mga silid na tila tahimik sa paningin. Pero may sikreto itong hindi dapat pinakikialaman. Isa sa mga ito ang ating tatalakayin, ang kwento ng kababalaghan, ang kwarto sa ikalawa. Si Miguel ay bagong lipat sa isang lumang boarding house na malapit sa kanilang eskwelahan. Murang-mura ang renta, kaya hindi na siya nagdalawang isip, kaya kinuha niya ang kwarto. Bago pa naman naiabot sa kanya ang susi ng caretaker ng bahay, nagbigay na ito ng babala sa kanya. Ang sabi ng caretaker sa kanya, Miguel, kung may marinig ka man, huwag mo na lang pansinin. Lalong-lalo na kung madaling araw. At unang gabi ni Miguel sa kwarto na iyon, tahimik at wala siyang naramdaman. At kinabukasan, pumasok siya sa eskwelahan. At pagdating ng gabi, sa ikalawang araw, doon ay mayroon nang nagparamdam kay Miguel. Mayroon na siyang naririnig na kaluskos na parang humahaplos sa sahig. At pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya na nakabukas ang pinto ng kanyang kwarto. Ngunit nagulat siya dahil bago siya matulog ay isinara at nilak niya ito. At sa pangatlong gabi, mga 3:00 ng madaling araw, bigla siyang nagising at nakaramdam siya ng bigat ng pakiramdam na parang kay bigat ng hangin, na parang may malamig na nakapalibot sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. Tumagilid ng higa si Miguel at sakto naman ang pagharap niya sa salamin. Nasa gilid ng kanyang hinigaan ay nakita niya ang kanyang sarili. Pero kakaiba ito dahil maputla at nakatitig na nakangisi sa kanya. Kinapa ni Miguel ang kanyang mga labi. Ngunit hindi naman siya nakangiti. Pero sa refleksyon ng salamin, mas lalong lumaki ang ngisi nito. Hanggang sa gumalaw ito, nang hindi niya ginagalaw ang kanyang sarili. At doon lang napagtanto ni Miguel na hindi lang pala siya ang nag-iisa sa kwarto. Hanggang ngayon ay hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang natuklasan.
Hanggang dito na lamang ang ating kwento. Abangan ang susunod na kabanata, ang kwento ni Miguel sa ikalawang parto. Maraming salamat at magandang gabi.